Okay, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. It's 6 o'clock in the morning here in Boracay. We are here in Boracay, no? So, ayan, tuloy-tuloy pa rin ng pag-a-updates natin sa mga buwaya sa gobyerno. Ito yung una nating pag-usapan. Merong gala na nangyari at tinawag pa itong flood control gala. May video dito ha, ipapakita ko sa inyo yan. Ang nakalagay kasi dito, watch a viral video of Samar Governor Shari. Don't know what's the right pronunciation. Shari Ann or Shari Ann Tan dancing as peso bills rained down on her during a lavish dinner has sparked outrage online, with critics contrasting the spectacle to the plight of flood-stricken residents to the province. Kasi alam naman natin na umuulan ng batikos ngayon ang flood control projects. Dito naman, umuulan ng pera. Parang nagsasayawan sila while yung pera binabato sa kanila. And para sa akin, hindi ito magandang tingnan ngayon sa taong bayan. Kasi naghihirap na nga ang taong bayan, naghihirap na nga ang mga Pilipino, tapos makikita mo ngayon itong mga government officials natin nagbatuhan lang ng pera. So, parang parang anong tawag dyan? Parang insulto sa atin eh. Di ba? Tapos sabi pa dito, the footage posted on Facebook supposedly taken during an event at the Samar Convention Center last Friday shows, hindi ko makita eh, several guest local elected officials while basking in the spectacle of money tossed in the air. Papakita ko sa inyo ito kasi po, kayo nang humusga. Hindi magandang tingnan na nagbatuhan sila ng pera pero yung mga flood control projects, mga bato rin ang makikita, walang bakal. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ito. Play natin. Ayan, play. Parang si Cristina Frasco yung isa, di ba? Hindi ko lang, yung nakapula. I'm not so sure ha kung si Cristina Frasco yung sumasayaw. Parang hindi naman, pero parang siya rin. Yan ang mga government officials ha. Hindi ko lang alam kung is it a culture o nakasanayan na ba ito, nagbatuhan ng pera. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko lang alam kung anong nagsisimbolo nitong ginagawa nila itong event na ito. Pero sabi nga nila, flood control gala. ito na siguro yung mga pera na yung pera natin sa flood control, ayan, lumilipad na sa hangin. Play, patuloy.
Ayan, no, nakikita nyo, no? So, ang daming pera. Lumilipad. Nakita nyo naman sa sahig. Ayan, no? Sobrang dami. So, yan. Umani yan ng maraming batikos sa social media ngayon. Because of the issue ngayon sa flood control projects. Tapos, heto sila. Pinapalipad lang yung pera sa hangin. Nagpapakita lang ito para sa ito opinion ko ito I don't know if this event is symbolic to them, special to them, or anong what is the relevance itong mga pera na ito o itong event na ito sa kanila. Pero sa akin, ang nakikita ko kasi dito, parang sila lang ang yumayaman. Ang taong bayan lugmok na dahil sa corruption dito sa flood control projects. Okay? So ayan, yan lang ang comment ko diyan patungkol sa itong event na ito. Pasensya na kung iba ang aking nafi-feel dito sa event na ito. Kung sa kanila positive ito, sa akin bilang isang government official, delikadesa naman sa mga pobre nating mga kababayan. Yun lang ang sa akin. Okay, yun lang talaga ang aking point dito na sana hindi nyo na lang pinost ito sa social media. Nag-video kayo, okay lang, pero pinost nyo sa social media o kung sino man ang nag-post nito, it's very, nakakalungkot sa mamamayan. Ito marami pa tayong pag-uusapan. Ito yung mga, pag-uusapan pa natin. I-update ko kayo sa nangyari ni Tatay Digong sa The Hague, no? With Kitty Duterte and itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay? In-interview sila. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. At ito, walang tigil na bangayan dito kay Congressman Abante at itong si Mayor Magalong. Ito na naman, umaatake na naman itong si Congressman Abante. Mamaya pakinggan nyo kung ano yung nasabi ni Congressman Abante patungkol kay Magalong. Nagalit itong si Abante kasi bakit raw ang mga congressman lang ang pinagbibintangan dito sa issue ng flood control Ito, ire-react rin natin itong si Attorney Vic Rodriguez, yung dating advisor at lawyer ni Presidente Marcos, na ang sabi niya, dapat si Bongbong Marcos ang managot dito sa kapalpakan ng flood control projects. Okay, mamaya ipapakita natin yan. Ito, Vico Soto, no? Itong ating idol natin, may sinabi rin itong si Vico Soto na mayaman ka parang itong saying niya, babasahin ko ito mamaya, ipapakita ko sa inyo. Parang sinabi niya dito na mahirap yung yumayaman ka lang dahil sa nakaw. 'Di ba? Ito simple lang itong banat ni Vico Soto, pero kapag marinig ito ng mga kababayan natin na mga government officials, matatamaan talaga. Masakit ang matamaan ka. 'Di ba? Oo nga naman, tama si Vico Soto. Yumayaman ka dahil sa nakaw mo na pera sa taong bayan? Hindi yun dapat ikapagmayabang, di ba? So yun po ang mga pag-uusapan natin, magre-react ako dito, no? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, okay? Mahalaga yan para malaman, awareness sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan. And sa mga ngayon lang nanood sa ating channel, if this is your first time, subscribe na po kayo. Libre lang ang subscription sa YouTube. Walang bayad yan, ha? Kaya subscribe na para updated naman kayo. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Ito, unahin muna natin itong ito kay Abante.
unahin muna natin itong video na ito. Ito yung sabi ni Abante. Pumalag siya dito kay Mayor Magalong. Pumalag siya dahil bakit raw itong si Mayor Magalong parang ang mga kongresista lamang po ang kanyang idinidiin dito sa flood control projects. Okay, ito. Ewan ko nga bakit siya, kung ikaw, Congressman Abante, kung malinis ka, wala kang ginawang masama, bakit ka magre-react dyan? Diba? Huwag kang mag-react kung malinis ka. Para ito sa mga kasamahan mo na nangungurakot sa pera ng taong bayan. So, di ko nga alam bakit mo ipinagtanggol yung mga sangkot dyan. Obvious naman. Kung maalala mo yung sinabi ni Greco Belhica, sabi niya, hindi naman dapat mga contractors ang ididiin natin dito. Hindi naman yung DPWH, hindi naman yung mga district engineers at yung taga-COA. Ang dapat idiin dito at talagang iimbestigahan natin itong mga kongresista. Hindi ako nagsabi niya na si Greco Belhica. Why? Because itong mga kongresista na ito, sila yung nagko-control daw dito sa pera na ito, itong budget na ito. Sila na nagko-control. Sila na ang maalam kung magkano ang ibigay nila sa district engineers, magkano ibigay nila sa kasabwat nila sa COA, sa DPWH, at sa contractors. Sila ang nakaalam. Pero, ang nangyari, nagmamalinis pa itong mga kongresista na ito. Di ba? So, bakit ka, di ko maintindihan, bakit ka magre-react dito, Congressman Abante? Ako naniniwala akong malinis ka, Abante. Pero nagtatanong lang ako, bakit nagre-react ka? Anong dapat mong ika-react? Ito, panoorin natin. I'm supporting him in the expose, but what I'm not supporting him is that he throw a full blanket statement na lahat yan, hindi dapat ganoon. Pati kami ng mga mahuhusay, nadadamay dyan. So, sabi ko, bakit? Ano sabi niya? Kaming mga mahuhusay, damay kami dyan. Bakit ka madadamay? Mahusay ka pala eh. Malinis ka pala eh. Abante. Bakit ka madadamay? Kung malinis ang konsensya mo, na hindi ka nangungurakot sa gobyerno, wala kang dapat alalahanin. Wala kang dapat ikatakot. Yung asta mo ngayon na nagsasalita ka, parang ikaw yung pinatamaan ni Magalong. Okay? Do not be affected. And ako pa sa iyo, Abante, di ba? Kung matino ka na congressman, dapat suportahan mo si Magalong. Why? Ang dating kasi dito sa nakikita ko sa iyo, parang kinakampihan mo ang mga kasamahan mo sa House of Representatives, sa kongresista. Parang ganoon eh. Ano ba ang dapat kampihan natin, Mayor Magalong? Yung taong bayan na hirap o itong mga kongresista na mga kasamahan mo na mga mayayaman na? Di ba, try to think of it, Mayor Magalong. Magpili ka. Are you serving for the Filipino people or are you serving for your mga kasamahan dyan sa mga kongreso? Di ba? Yes, malinis ka. Wala kang ginawang korupsyon. Okay, mananiniwala kami dyan. Pero ngayon, ito sana ang tamang panahon na ipakita mo sa taong bayan na kampihan mo sila. Hindi po tama yung nagagalit ka kay Magalong na ang layunin ni Magalong ay solusyon. Isiwalat natin ang mga pangalan ng mga corrupt officials. Ito yung mga ginagawa. Karapatan yan ng mamamayang Pilipino malalaman ang mga kabulastugan na ginagawa ng mga kasamahan mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, nadadamay ka. Kung nadadamay ka, bahala ka na kung nadadamay ka. Ang importante dito, we give justice to the Filipino people.
Kung nadadamay ka, ipagtanggol mo ang sarili mo. At kung malinis ang ginagawa mo at wala kang kinurakot sa gobyerno, edi for sure hindi ka you are safe already. Hindi ka makasuhan, 'di ba? Pero wag naman sanang kampihan mo yung mga kasamahan mo diyan. Abante. Ikaw yung tatanungin ko, ano bang dapat sabihin ni Mayor Magalong dito? Anong dapat sabihin niya? Mga government officials lang. Na obvious naman na nandyan po sa House of Representatives nanggaling ang budget ng pera. Ika nga, sabi ni VP Sara, si Zaldico at itong si Martin Romualdez ang nagkontrol ng pera ng bayan. O ngayon, sino ang natin tatanungin to question how the money goes around this congressmen. Magtatanong tayo. Wala kang dapat ikatakot diyan. Bakit Congress lang? Corruption is not only in Congress, corruption is all over. I do not know why he's doing it. That's the reason why. Actually, tama ka dito, Abante, na bakit Kongreso lang ang idinidiin ngayon na meron namang mga mayors, actually, yung flood issue kasi ito ng flood control projects, mga ghost projects. Nasa Kongreso kasi, Congressman Abante, nasa Kongreso kasi yung mga malaking projects na ginagawa. So, syempre, congressman ang uunahin natin. Pupunta rin tayo dyan sa mga small fish, mga mayors, mga governors. Pupunta rin tayo dyan. Pero kayo yung uunahin natin kasi ang sobrang laki po itong bilyones na flood control projects. Umabot nga ng trilyon eh. Diba? So, di ko maintindihan bakit magagalit ka pa kapag merong matino na mga government officials na gustong isiwalat sa taong bayan ang totoong nangyari. Di ba? Play. I said that he is like an empty can. Na walang laman, that's just very noisy. Si Magalong raw is just very noisy. Wala kaming pakialam kung noisy yan. Wala kami pakialam kung noisy si Magalong. Kung sasabihin nyo na, Magalong is very noisy kasi plano yang tumakbong senador, plano yang tumakbong congressman or governor, wala kaming pakialam. Sige, let us say na itong si Magalong nagmamagaling ngayon kasi may plano silang tumakbo. Okay lang yan, bahala na si Magalong. Hindi ko iboboto yan. Importante, binuking ni Magalong itong mga kabulastugan. Yan ang sa amin para sa taong bayan. Wala kami pakialam dyan kay Magalong. Kung sasabihin yung si Magalong isiniwalat yung mga korupsyon sa mga kongresista dahil may plano yung tumakbong senador, congressman o gobernador, wala kaming pake. Di namin iboboto yan si Magalong. Importante, si Magalong, binuking niya lahat yung mga big fish dyan. Okay? Punta tayo dito sa next topic natin. Umiinit na yung ulo ko naha-high blood ako Kasi may nagluluto kasi sa harap ko. Tapos ang very noisy. Hindi, yung asawa ko nagluluto lang ng breakfast namin kasama yung kanyang kaibigan. Kaya sila yung mga pangpakalma ko ba na umiinit na yung ulo ko, huma-high blood na, tapos nasisimhot ko yung sudan namin ba? yung breakfast namin. So parang kumakalma ako. Okay, punta tayo sa next. Itong sinabi ni nagugustuhan ko itong sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi niya, BBM, si BBM kasi yung pinatutungkulan niya dito, is equally liable in flood scandal. He is equally guilty, if not the most guilty. Why? You are the president. Agree ako dito. Na itong mga flood control projects na ito, napalpak. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, ikaw ang dapat managot.
ikaw ang guilty dito. Because nung 2024, nagmamayabang ka dito sa meron na po tayong 5,500 flood control projects, but after 2 days, binaha. Sa panahon po ni former President Duterte, wala pa itong mga baha na ito. Noong itinayo na yung mga 5,500 flood controls na yan, saka na bumaha itong Maynila. Ikaw bilang presidente, you are the leader of this nation. You have the control kung aprobahan mo itong mga flood controls na itinayo na ito, and you have the control kung sino ang mga kurakot dito na pwede mong litisin, pwede mong imbestigahan, but wala kang ginagawa. Ang ginagawa mo, Bongbong Marcos, nagpapamedya ka, nag-inspect ka sa mga palpak na flood control projects, iyak ka ng iyak. I'm angry. I'm disappointed. Yun ang aming naririnig. We don't care your feelings. Wala kaming pakialam kung angry ka, kung ikaw ay disappointed. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, nasaan na yung solusyon sa baha? Nasaan na yung mga kurakot dyan dito sa flood control? Na makita namin na makulong yan at maparusahan. Yun ang pakialam ng taong bayan. Wala kaming pakialam sa mga ngiwi-ngiwi mong mga sinasabi. We don't care your feelings. Binoto ka namin para magtrabaho ka. Hindi ka namin binoto para makinig sa mga iyak-iyakan mong, anong gagawin natin? Saan napunta ang mga hollow blocks na wala? Halata naman na walang nakikita. This is a ghost project. And then, what will you do after? Kasi yung panahon po ni former presidente, tanggalin nyo yan. Ganyan talaga. Sasabihin ka agad. Pagbabantaan yung DPWH, do something. I will just give you 2 months. Kung hindi yan magawa ng solusyon, tanggal kayong lahat dyan. Yan ang ginagawa ni presidente dati. Look at Boracay. I'm now in Boracay ha, pero example ko itong Boracay. Boracay dati was very dirty. Yung mga dredging, canals, wala, ang sikip-sikip, yung mga, and nakakahiya sa sa mga turista na ang baho ng kanal ng mga daanan and the beaches na noon ay very beautiful, walang mga garbage, ang dami ng garbage sa Boracay. Anong sinabi ni Duterte nung nalaman niya? Sa simula ngayon, Boracay is closed. Hindi ko yan i-open ang Boracay hanggat hindi malinis yan. Di ba? A man of word, ginawa niya. Maraming narireklamo, wala na kaming trabaho, But if you will continue if hindi nyo i-maintain ang Boracay, masisira hanggat wala nang pumunta ditong turista. So binigyan, I think 3 to 6 months ang binigay na parang reset sa Boracay. Ginawa yan ni Tatay Digong dati. Anong nangyari ngayon? Malinis na ang Boracay. The widening of kanilang roads, at least nagwa-wide na, no? Noon ang sikip-sikip. Halos nga hindi madaanan ng isang Nakikita ko dito talaga. Yung hindi ko nakita ko by picture ako ipapakita sa inyo na hindi talaga kinurakot ng Boracay ang kanilang yung mga canals nila. Ipapakita ko kasi napicturean ko kahapon eh. Ito. Pinicturean ko, kasama ko yung kaibigan kong si Jose, yung aking kami yung nagpipicture eh. Yung gwapo kong kaibigang si Jose Marie Cuevas. Yan. Shout out to you. Natutulog pa eh. Oh, ito. Papakita ko sa inyo yung dredging kahapon. Oh, sakto. Walang ito Kahapon ko pa ito pinicturean eh. Oh, yan. Kita nyo, ang daming bakal. Oh, tawang-tawa nga si Jose eh.
Yung aking kaibigan eh. Ayan oh. Ayan oh, ang daming bakal oh. Yan, pinicturean ko yan ka. Ako ang nagpicture niyan sa cellphone ko yan galing. Tingnan nyo ang bakal ng kanilang kanal. Ang dami. Hindi yan kinurakot. Yan, dyan ako believe. Tawang-tawa nga si Jose eh. Pero away ng away naman sila sa kanyang asawa. Kasi yung asawa niya ano kasi makulit kasi. Nandito sa harap. Pinariringgan ko. Yan oh, kita nyo. Bakal yan lahat. Hindi lang semento yan. Oh, pagkatapos niyan, lalagyan pa yan ng cement. Oh, pagkatapos niyan, ano na yan? I-cement na tapos, ayan, hindi na yan basta-basta kahit daanan pa yan ng dump truck, hindi yan masisira. Oh, di ba? At least may ano ako ha, pruweba ako. Oh, na ako talaga mismo ang nag-picture. So ako, sang-ayon talaga ako dito sa sinabi ni si Attorney Vic Rodriguez. Si Bongbong Marcos ang dapat managot, guilty, because of his weak leadership. Nagkaganito po tayo. Yun lang ang sa akin. Punta tayo dito sa next topic natin ha. Meron pa ba tayo dito? Ayan. Dito naman tayo kay Mayor Vico Soto, idol ng bayan. Sabi ni Mayor Vico Soto, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinapakan. Success must come. Ano ba yun? Success must not come at the cost of conscience. Correct. Kasi ibig niyang sabihin dito, no, maraming mga yumayaman na mga government officials. Hindi ba rin dapat ikapagmayabang eh? Di ba? Di ko nga maintindihan. Baka ang pinariringgan niya dito yung Diskaya family, di ba? Kung matatandaan natin, ang Diskaya family, in-interview ito ni Corina Sanchez na ipinakita doon ang kanilang wealth, no? Yung kanilang kayamanan, yung kanilang mga sports cars, yung mga ang binili nilang mga luxury na mga anong tawag yun? Yung mga symbolic na mga yung pampaswerte ba na mga figurines, mga yung mga decoration sa bahay, pinagmayabang nila. At magkano na yung pera nila, bilyonaryo na raw sila, pinagmayabang nila eh. Tama nung sinabi ni Mayor Vico, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Hindi akong nagsabi nito ha, si Mayor Vico ang nagsabi. Di ko lang alam kung in my own opinion, duda ko dito si Diskaya ang kanyang pinariringgan dito. Pero it's not confirmed. Analysis ko lang yan. It might be true, it might be false, pero duda lang ako ha. Nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinapakan. Correct, because ang taong bayan is suffering right now sa corruption ng Pilipinas. Okay? Success must not come at the cost of conscience. Kasi mas maganda kasi yung yumaman ka dahil you start from the scratch, no? Yung wala ka pang pera pero dahil naging mabuti kang yung mabuti kang anak sa mga parents mo na nakagraduate ka ng engineer, naging engineer ka na, tapos marami kang proyekto, tapos dahil sa pagsisipag mo, yumayaman ka na walang halong korupsyon. So, your sons and daughters will be proud of you na yumaman yung tatay ko o yung mga relatives mo at mga kaibigan mo, yumaman yan dahil sa pagsisikap. Di ba? Kesa yumaman ka kasi sa nalaman ng gobyerno, nalaman na ikaw pala yung contractor ng
31 billion, blah, 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 ganon, ganyan. So, hindi maganda. Instead, ikaka-proud mo, ikakahiya mo pa. Diba? So, ito lang yung, kasi si Mayor Vico, tama siya dito sa sinabi niya, ito lang yung maipapayo ko sa mga government officials. Kung kayo po ay nasa pwesto na, no? Unahin niyo muna yung credibility ninyo. Unahin niyo muna yung dignity ninyo. Yung dignidad, ika nga. Unahin niyo yun. Kasi po, once tatatak na yan sa taong bayan, na itong taong ito is a man of word, hindi kurakot yung tao na yan, mas bilyonaryo ka pa tingnan sa mata ng taong bayan kesa yung bilyonaryo nga na nagnakaw. The people around you will look at you as a failure kahit you are rich. Okay? Failure ka sa kanila. Kasi at the end of the day, ito na naman yung at the end of the day ko eh. At the end of the day, mamamatay rin tayong lahat. Tapos, dadaan pa rin tayo lahat ni San Pedro. Paano yan? Sisingilin ka sisingilin ka ngayon ni San Pedro. Don Mar, ang dami mo palang ninakawang pera doon sa earth. Pwede ko bang sisingilin yan ngayon, no? Babawiin ko yung mga ninakaw mo ngayon bago ka makapasok sa langit. Ganyan yung sasabihin ni San Pedro. Isasabihin ko, San Pedro, babalik mo na ako sa earth. Kasi kunin ko yung pera ko at ibigay ko sa iyo lahat para makapasok ako sa langit. Sasabihin ngayon ni San Pedro, sorry Don Mar, pero patay ka na. Your body has, lahat bones na lang. Hindi ka na pwedeng makabalik doon. Di ba? So, anong ibig kong sabihin? What's the lesson? Kahit anong yaman natin, mahirap ka man o mayaman ka man, pareho lang tayo. Ang kakain sa atin, yung mga insekto sa ilalim ng lupa. Doon pa rin tayo tutungo eh. Di ba? Kaya yung yaman natin, ito yung ma-advise ko sa inyo, yung yaman natin, hindi natin yan madadala sa langit o sa kahit man sa impyerno. Hindi natin madadala yan. Kaya ang mai-advise ko sa inyo, live life to the fullest but moderately. Okay? Enjoy moderately. I-enjoy mo lang yung lahat. Okay? Kung meron kayong sobrang pera dyan, no? Kayong mga mga bilyonaryo kayo, di ba? Isauli nyo yan sa taong bayan. Hindi nyo naman yan. That's greed. Kaya nyo ba sa konsensya ninyo? Kaya nyo ba? Nagbag ka ng mga Louis Vuitton? Nagrelo ka ng mga Rolex? Tapos, meron dyan taong bayan, yung ninakawan mo, nandoon, sa kalye, humihingi ng pera dahil ninakaw mo? Di ba? Makonsensya naman kayo. Di ba? Tapos, you will portray yourself as very clean. You will portray yourself as parang malinis ka. Ang sasabihin ko na lang, bahala kayo. Ang sarap pa naman ng kape. Di ba? So, kayong mga magnanakaw na mga government officials, hindi lahat kasi maraming mga matitino na mga government officials. Kayong mga nagnakaw na mga government officials, you think twice. Isipin nyo ng mabuti. Hanggat may oras pa, hanggat hindi ka pa natutuklasan na ikaw yung nagnakaw. Okay? You think twice kasi isa lang yung buhay natin. Wala nang replay. Okay? Anong pipiliin mo? Sa buhay magnanakaw ka o sa buhay na matino kang tao? Dalawa lang yan. Okay? And it will always reflect. Ang karma nandyan yan. Okay, punta tayo sa next natin. Ang dami ko nang sinabi.
Ito. Punta naman tayo dito sa update kay Tatay Digong sa The Hague with Kitty Duterte and Congressman Paulo Duterte. Ito po ha, pakinggan natin lahat. Play. Of course, yan yung special request niya is makita niya yung apat niyang anak. Kailan po kaya makakarating si... Of course, yan yung special request niya is makita niya yung apat niyang anak. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Baste? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Kadayawan doon and pinano na niya yung biyahe niya papunta dito. Ano naman po mga napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, abi niyo isog kayo ni, pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi syempre that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control Anong budget. sabi po ni Tatay Digong? Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, may limits din sa pwede namin pag-usapan dun sa loob. And then, we shifted to family matters. Mga bilin niya sa amin magkakapatid. Of course, may instruction siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero sabi naman namin na, di bale, hintayin mo na lang si VM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can instruct us na sa mga bilin mo sa amin apat. Can you share anything kung ano yung mga bilin? Yung mga hindi naman too personal. Ano naman, yun pa rin, the first thing talaga no is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings and to look out for each other, you know. Uy, ang tinudana no kay wala ko kaligo na patron kay isabayan ako si Papa para ganado siya kay duha mo may ligo. Duha mi way ligo. So yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing daw. Do my thing. Hindi mo daw kailangan ng signature. Okay. Kaya mo daw yan. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niya, dapat matanggal na si Bangat. Anyway. Okay, ayan no, yung update ni Kong Paulo Duterte at ni magandang si Kitty Duterte. Ayun naman, nag-a-advise lang siya sa kanyang mga anak na dapat magtulungan sila sa isa't isa, no? At dapat yung respeto, no? Kasi itong si Kitty Duterte naman is iba yung nanay at iba yung nanay nila VP Sara. So, dalawa yung pamilya. So, at least nag-respect. Yun lang naman ang inaasam-asam ni Tatay Digong, yung respeto eh. And also, lahat naman tayo ay nag-e-expect ng magandang balita ngayong September na parating na malalaman natin kung talagang ituloy ang kaso ni Tatay Digong o hindi matutuloy. Ngayong September yan, yung pre-trial. So, sana naman, matanda na si Tatay Digong, makukuha niya pa rin yung mga remaining days niya sa buhay niya na ma-enjoy niya ang kanyang pamilya at yung taong bayan na nagmamahal sa kanya. Yun ang aking maano dyan, no? So, ayan yung updates na yan. So, guys, hanggang dito na lang, no?
maraming salamat sa panonood ninyo sa aking mga reaksyon sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. At libre kayong mag-comment, mag-react sa lahat ng mga itinalakay natin ngayon at usap-usap tayo sa comment section. Ilatag nyo ang inyong mga argumento doon at babasahin natin yan at let us exchange of ideas sa inyong mga arguments. Okay? So, paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay? And sa mga audience na ngayon lang nakakita dito sa vlog ng Don Mar TV, consider na i-subscribe ang Don Mar TV para updated kayo lagi. And remember, ang subscription is libre lang yan. Walang bayad ang subscription, kaya subscribe na. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.